Sa bayan ng mga numero, bawat isa ay may kanya-kanyang kwento. Pero paano ang dalawang magkaibigan na kakaiba ang anyo? Mayroon kaya silang kakaibang maitutulong? Kilalanin ang magkaibigan na tinatawag na bilang 10. Magandang araw mga bata! Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Bilang 10. Kwento ni Erickson Macleod at guhit ni J.J. Duran. Sa bayan ng mga numero, lahat ay may kanya-kanyang kwento. Iba't iba ang kayang gawin, bawat bilang ay kilala sa angking galing. Si Siyam ang pinakamalakas, walang nakakalaban sa kanyang buong tikas. Mabilis naman sa pag-ikot si Walo, humahabol ng hindi nahihilo. Walang nahuhulog sa ulo ni Pito, nababalansi ang bagay anumang likot nito. Matalas ang paningin ni Anim, bawat kulay ay nakikita kahit ito'y itim. Sa pagtalon naman si Lima ay nababalita, naabot niya kahit anong makita. Si Apat ay naririnig lahat ng tunog, tahimik man o ang hilik ng batang tulog. Pambihira ang kawit ni Tatlo, nabubuhat niya kahit kilo-kilo. Humahaba naman katawan ni Dalawa, lahat na abot, mapakanan, mapakaliwa. Bida ang lahat ng bilang sa kanilang bayan. Pagmamalaki ay hindi maiwasan. Ngunit, mayroong naiiba sa lahat. Tingin sa kanila ay hindi karapat-dapat. Bakit pa sila sa atin ikabilang? Mga kaya nilang gawin ay parang kulang. Tanong ni Siyam kay Walo at dagdag na sinabi ni Apat kay Tatlo. Tingnan mo si Isa, diretso ang katawan. Kaibigan naman niya ay kaibigat naman. Bati ni Anim na sinabi kay Pito at ang pintas ni Dalawa ay binulong naman nito. Ngunit kahit anong sabihin ng lahat, puna ng mga bilang pati ang panunukat. Masaya si Isa kasama ang kaibigan. Hindi pinapansin sinasabi ni Numan. Silang magkaibigan ay masayang nabubuhay. Parehong matulungin at mapagbigay. Hindi lang iisa ang kayang gawin. Lahat ay kayat kung ano ang kakailanganin. Isang araw sa kanilang bayan, isang bagyo ang biglang naranasan. Dumilim ang paligid at hangin ay lumakas. Bawat bilang ay hindi na makalabas. Tulong! Ang sigaw ng mga bilang, habang tubig ay pataas pa lang. Lahat ay halos parang nahinto. Lahat ay parang nalilito. Si Siyam ay hindi makabuhat. Ang mga gamit na sobrang bigat. Kahit anong bilis ni Walo, ang baha ay parang hinahabol siya lalo. Hindi na kaya magbalansi ni Pito dahil ang hangin ay parang pumipito. Walang nakikita sa sobrang dilim kahit ang paningin ni Anim. Talon ni Lima ay parang bumaba. Naririnig na lang ni Apat ay kaba. Parang naantala ang katawan ni Tatlo at Dalawa. Parang tumigil at walang magawa. Nakita ni Isa at ng kaibigan ang nangyari sa ibang mga bilang. Nag-isip ang Dalawa kung paano makakatulong. Kaibigan ni Isa ay biglang bumulong. Lubid ay kinuha nila, tumakbo at magkahiwalay na hinila. Kumapit kayo! Sigaw sa kanila habang ang ulan ay tumitila. Habang hinihila ni Isa ang lubid, ang mga bilang ay handa ng makatawid. Kaibigan naman niya ay lubid din ng hawak. Isa pang kamay ay hinanda para sila'y di maligwak. Bawat bilang ay nakaahon, napasigaw ng may kasamang talon. Lahat ay masayang nagpasalamat, habang ang lahat ay handa ng lumipat. Pasensya na kung kayo'y aming minaliit, ang sabi ni Lima sa dalawang mabait. Lahat pala tayo ay may kayang gawin. Kahit sino ay pwedeng maging matulungin. Ano nga ang pangalan ng iyong kaibigan? Tanong kay Isa ng ibang mga bilang. Ngiti ang sagot ni Isa at sinabing, siya ay ating kaibigan na may pusong matulungin. Binabati ang magkaibigan ng lahat ng bilang. Si Isa at may puso na kaibigan. Si Isa at si may puso ay pinarangalan. Tuwing magkasama ay 10 ang pangalan. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat!